Yo mga pinsan, goods ba tayo dyan? Ating alamin ngayon ang buhay basketball ng isang 6 feet 5 inches combo guard na itinuturing ngayon na may pinakamagandang court vision ngayon sa NBA. At siya rin ang kinikilala nagpasikat ng basketball move sa NBA na ang unang nagpasikat ay ang mga Pinoy na tinatawag natin ngayon na Pinoy Step. Na kahit sa mga larong kalye ay palagi mo itong makikita na ginagawa ng mga Pinoy. Na ngayon ay nakikita mo na rin na ginagawa na rin sa NBA dahil nga ito ay pinasikat doon ni pinsan Tyrese Haliburton. Sa isang interview nga niya noon ay sinabi niyang malaki ang paghanga niya sa mga Pinoy dahil daw kahit na kinulang ang mga Pinoy sa height ay buong-buo ang pagmamahal nito sa basketball na alam naman natin na ang basketball ay dinodomina ng mga malalaking lahi sa mundo. Dagdag pa niya na marami siyang mga kaibigan na Pinoy na kinalakihan sa kanyang lugar na Wisconsin. At ang mga ito rin nga daw ang nagpapanood sa kanya ng mga video clips ng mga Pinoy na ginagawa ang sikat na Pinoy Step. Kaya nagkaroon siya ng idea na pwede maging lethal move ang Pinoy Step sa NBA. Dahil kung sakali ay siya pa lang ang gagawa nito sa NBA. Madagdag ko lang, si Haliburton ay pinsan ng isang dating NBA All-Star na naglaro para sa Lakers na si Eddie Jones, na isa ring naging magaling na kakampi ni Kobe. At pinsan rin siya ng rising star ngayon sa Orlando na si Jalen Suggs. Kaya tara mga pinsan, pag-usapan na natin ang buhay basketball ng ating pinsan na si Tyrese Haliburton. Si Tyrese John Haliburton ay pinanganak noong February 29, 2000 sa Milwaukee, Wisconsin sa Amerika. Si pinsan ay may taas na 6 feet 5 inches at tumitimbang na 185 pounds o 84 kilograms. Noong high school ay naglaro siya para sa school na Oshkosh North High School sa Oshkosh, Wisconsin. Sa kanyang unang 3 taon sa high school ay malamya ang performance niya. Pero sa kanyang senior year ay kapansin-pansin ang pag-improve nito na mag-average ito ng 22.9 points, 6.2 assists, 5.1 rebounds, 3.5 steals at 1.7 blocks kada laro. Grabe! Talagang maaasahan talaga ito sa lahat ng aspeto ng laro. Kaya naman pinangalanan siya o napabilang sa All-Defensive Team at All-Second Team ng kanyang huling taon sa high school. Pero ito ay di sapat dahil siya ay kinonsidera lamang na isang 3-star recruit papasok sa kolehiyo. Wala masyadong school sa kolehiyo ang nagka-interest sa kanya dahil isa nga lang siyang 3-star recruit. Pero isang kilalang school ang sumugal sa kanya nang kunin siya ng isang respetadong school sa Amerika na Iowa State. Dito nga ay di nagkamali ang Iowa sa pagkuha sa kanya na mag-average ito ng 13.5 points at 13 assists sa kanyang sophomore year. Dito nga ay nakapagtala siya ng record na tanging sila lamang ni Zion Williamson ang nakagawa nang sumungkit ito ng 50 steals at 30 blocks sa loob lamang ng isang taon na sapat na upang mapabilang siya at pangalan ng NCAA Big 12 Player of the Year. Pero noong February 8, 2019 nga, kalaban ng Kansas State, ay nangyari ang di inaasahan na magkaroon siya ng isang malalang injury sa kamay at agad na nag-announce ang school na tapos na ang season niya. At di na nga nakapaglaro pa sa nalalabing laro ng Iowa dahil kailangan niyang sumailalim sa isang major operation at mahabang rehab para makarecover. Pero matapos nga lang ang ilang buwan pagpapagaling ay bigla-bigla itong nag-announce na papasok na siya sa paparating na 2020 NBA Draft. Sa draft year ngang iyon ay nakuha siya ng ika-12 overall pick ng Sacramento Kings. Pero hindi pa nga siya nag-iini sa Sacramento ay napabilang agad siya sa isang blockbuster trade during mid-season. Kasama niyang napatrade sina Buddy Hield at Tristan Thompson papuntang Indiana Pacers. Kapalit sina Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb at isang 2023 second round pick ng Sacramento Kings. Sa Pacers nga ay mabilis na umangat ang laro ni pinsan na mag-average ito ng 21 points at 14 assists per game. Kaya naman ay agad siyang naimbitahan ng NBA na sumali sa paparating na 2022 NBA Rising Star kasama ang kanyang kakampi na si Chris Duarte. At noong November 29, 2022 ay gumawa ito ng record na mag-assist ito ng 40 na wala pa isang turnover sa loob lamang ng 3 laro. At noong taong 2023 nga ay nakamit niya ang inaasam ng lahat na mapabilang siya sa 2023 All-Star Game bilang isang reserve guard ng Eastern Conference.
naging participant din siya sa 3-point contest kasama ang teammate niya si Buddy Hield na kilala ring sharpshooter. Pero sa kasamaang palad ay di sila umubra kay Dame Time, Damian Lillard. Sobrang ganda ng pinakita ni pinsan ng taon na yon, kaya naman masasabing naka-jackpot ang Pacers sa pagkuha sa kanya. Kaya noong July 1, 2023 nga ay binigyan siya ng Pacers ng isang maximum contract extension na nagkakahalaga lang naman ng $260 million sa loob ng 5 taon. At noong araw rin yon matapos niyang pumirma ay inannounce ng NBA na isa siya sa magre-representa ng USA sa katatapos lamang na 2023 FIBA World Cup na ginanap dito sa Pilipinas. At bago matapos ang ating video mga pinsan ay maglalambing muna ako sa inyo ng isang like, comment, share at subscribe mga pinsan para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kayo mga pinsan, sa tingin nyo ba ay kaya niyang maging isang superstar caliber sa NBA gaya nila Damian Lillard at Ja Morant? Kung meron kayong mga komento o suhestyon, pakisulat na lang sa comment section. Hanggang dito na lang ulit mga pinsan, hanggang sa muli, paalam!